ang palatag. Senator, I would like the people to know, you have given us really almost the foundation of your talk tonight and probably your answers, na bakit pumayag ang Pilipinas na umatras tayo. I would like to know if you know what drove Aquino to reach that decision to order the Navy to retreat. Yun daw ang kasunduan na natamo ng dalawang panig sa ilalim ng mediation ng Amerika, Mr. President. Dahil doon sa pangyayaring yun nagkakuan tayo, nalugi tayo. Dahil umatras tayo, ay China hindi nila mapaalis doon sa lugar na yun. Time for all of these things to correct itself, maybe. Ang ano ko, sir, kasi ako yung sinisisi nila na bakit ko raw I will not forcefully do everything to go to the United Nations to ask the body for help. One is that I am a realist, sir. And if this question is as big as the West Philippine Sea, this will eventually reach the Security Council. I wonder why people keep talking without understanding this system. No one else can frame or formulate the foreign policy of the Philippines except President Rodrigo Roa Duterte. That's what... Not Carpio, Albert Del Rosario, or Juan Ponce Enrile. There is only one person. That's the President of the Philippines. Bagong Pilipinas, kapal ng mukha, dami ng gutom at natulala. I would like to present to you the one... Ako yun nagagalak sapagkat pinakinggan ninyo ako at pinangangako ko sa inyo na kung kailangan ninyo ang serbisyo ko, gratis et amore, para sa bayan, para sa inyo, para sa ganon ay makatulong sa inyo, Mr. President. Salamat po. I'd like to thank you for this rare privilege given to me by you, accommodating me and the Filipino people. You can proceed now, sir, with your narrative for tonight. Alam niyo itong South China Sea ay masalimuot na usapin ito sapagkat ang China ay kaya gumagalaw dyan sa lugar na yan sapagkat nauukol yung bagay na yan, yung lugar na yan sa kanyang katayuan bilang isang bansa dito sa ating planeta. Pag may mga ibang bansa na makahawak niyan, lugar na yan, palagay ko mahihirapan ng China sapagkat 80% ng kanilang enerhiya at pati na ang kanilang mga pagkain sa China ay dumadaan dyan. At yan ay importante sa kanilang seguridad. Ganon din ang Hapon. Lahat ng kanilang pangangailangan na enerhiya, 60% ng kanilang enerhiya dumadaan din dyan. Ganon din ang Taiwan at lalong-lalo ng South Korea. Kaya dapat kailangan na friendly ang approach natin dyan, hindi hard, assertive, and aggressive approach. Sapagkat kung hindi tayo magkakaunawaan sa China, ay madadamay ang interest ng ating mga kababayan, ang ating ekonomiya, pati na rin ang ating seguridad dito sa usapin na ito. Mr. President, ako po bilang isang Pilipino at isang nanungkulan din, ako po ay anumang oras kung kailangan nyo ang aking tulong sa mga anuman na bagay sa ating bansa,
gratis at amore. Tawagin lang ninyo ako po. Sir, ang totoo niyan, ang bayan ang nangangailangan sa inyo hanggang ngayon. Ako, second lang ako doon sa linya, sir. At Salamat, salamat. Mr. President. Salamat. Mr. President, I congratulate you for your effort to see to it that the country will survive in these critical times. Hindi dapat gamitin ang mainit na kaisipan na kagaya ng mga kritiko natin. Dapat balance lang ang approach natin at mahinahon. Dad, what you said inside, you say again. Ah, Yung lahat ng sinabi mo kanina, sabihin mo ngayon. Sir, if you can kindly relate to us now what this is the problem of the West Philippine Sea. alam na po ninyo, nung ako'y nasa Senado, Senate President ako noon, inimbita ako ni President Aquino isang hapon doon sa palasyo, doon sa cabinet room. Nung dumating ako doon, akong unang dumating. Pangalawa, dumating si Senator Trillanes. Pareho kaming senador noon. Meron siyang ibinubulong sa akin na treason. Di ko naintindihan yung gusto niyang sabihin. Pagkatapos nung dumating na si Albert Del Rosario, kalihim ng Department of Foreign Affairs, at kasama niyang presidente, umupo sila. Binibriefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough, Seoul. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yon. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo na nagpunta sa China? Yung ba, kusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sinong nag-utos sa inyo pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Sinabi ko kay Presidente Aquino na dahan-dahan, Mr. President, medyo masalimuot yata yan sapagkat hindi natin alam kung anong mga pinag-usapan nila ni Trillanes doon sa mga nakausap niya sa China. Kaya mag-iingat tayo. Pagkatapos noon, si Secretary Del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagrereklamo na itong si Trillanes ay binabypass siya. Yung pala, si Trillanes pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration dahil inuutosan yata siya ni Presidente Aquino. Kaya sinabihan ko sila na dapat huwag natin gawin yun sapagkat bansa ang nauukol dito. Nagkaroon ng mediation. Ngayon, ang mediator pala doon ay ang Amerika. Ang question ngayon na hindi ko masagot at hanggang ngayon hindi ko alam kung sino ang humingi ng tulong ng Amerika. Ang Amerika ang nag-mediate. Nagkaroon ng kasunduan dahil sa mediation ng Amerika na umatras bawat China at Pilipinas doon sa area ng Scarborough. Sinunod ng Pilipinas yung kasunduan sa ilalim ng mediation ng Amerika pero ang China ay hindi sumunod. Ngayon, ang question ko, kung ang Amerika ang naging mediator, unang question, sino ang humingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit nung hindi tinupad ng China ang kasunduan, umatras din siya? Bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Ang impression ko bagay, parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun. Ano man na interest ang nauukol para sa Amerika, hindi ko alam. Pero ganon ang impression ko. Hanggang ngayon, hindi ko masagot kung bakit yung mediator natin ay hindi tayo tinulungan para tumupad naman ng China para doon sa kasunduan na umatras sila. Kaya ngayon, sila ang nakapwesto doon, tayo na wala.